Magandang araw mga ka-good news. Merong sariling opinyon dito si Commodore J. Tariela, ang spokesman ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ito ang panayam sa kanya ng isang reporter at narito ang kanyang sariling opinyon para sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Atin pakinggan at panoorin. Pag nagkagera, lahat tayo apektado dahil ang buong global trade ay dumadaan ng South China Sea. Pangalawa, bukod dyan, hindi lang naman Pilipinas ang isa sa claimant states na naapektuhan ng 9-dash line. Meron kang Vietnam, meron kang Malaysia, meron kang Brunei, and of course, Indonesia's Natuna Island is also affected. Alam mo, mahirap na ngayong tingnan natin ngayon sino ang mga senador na tahimik. Dahil parang lahat naman ng politiko na, kung ikaw kukondinahin mo or you will go against sa effort ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa West Philippine Sea, I think it's a political suicide, di ba? Dahil sa dami na ng kababayan nating Pilipino na alam na ang issue ng West Philippine Sea ay dapat maging panindigan ng bawat na senador, kongresista, or part ng national government. Dapat noon pa ito pinanindigan ng mga unang mga rehimen ng mga nakaupong presidente, kasi pinabayaan lang ito ang West Philippine Sea, kaya tuloy ang China ay nagkaroon ng first move. Hindi lang first move, malaking move sa West Philippine Sea, kaya nakapagpagawa sila ng mga artificial island na hindi alam ng mga Pilipino. Ano ba naman yan? Wala ba tayong diyan, mga nagpapatrol sa West Philippine Sea at hindi yun nalaman? Siguro alam ito ng Philippine Coast Guard, pero wala talagang nag-aksyon ng mga senador, congressman, kasi takot sila sa giyera, kaya ayaw nilang aksyonan ito. Kaya ito, mabuti pa tong si Tariela ay alam niya ang mga nangyayari, at sabi niya may mga senador na mga tahimik lamang sa isyu na ito. Kaya ito, pwede itong iboto kapag tatakbo ito, kasi may alam about sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Pwedeng maging congressman or senador J. Tariela, kaysa iba naman dyan papugi-pugi lang, tapos walang stand, walang sinasabi tungkol sa West Philippine Sea, which is our future ng ating mga anak at mga apo. Yan talaga dapat ang sinasaalang-alang na nila ngayon. So, whether it is sincere or not on their part, na gawing plataforma ang West Philippine Sea sa susunod na eleksyon, tingin ko hindi sila magiging tahimik. Dahil sabi ko nga, majority of the Filipinos now, ang tingin nila, ang West Philippine Sea ay isang usapin na dapat talagang suportahan ng lahat ng elected officials. Well, una sa lahat, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kung marinig nyo naman, ang paggamit nga ng water cannon, ayaw ni President Bongbong Marcos. Dahil naniniwala siya na sa isang mas mapayapang dialogo or more professional way in dealing with the Chinese Coast Guard and Chinese Maritime Militia. Okay, tama naman yan na hindi tayo magipaglaban sa tubig, cannon to cannon, water cannon to water cannon, kasi mauwi talaga yan sa giyera. Alam naman natin na tayo lamang ay nag-rely sa US, sa NATO, yung ating mga allied countries. Paano kung hindi yun tutulong, lago tayo, di ba? So itong sinabi ni J. Tariela dito ay malapit to sa mga katotohanan. Nila na ang ginagawa ni Commodore Tariela, ni General Eduardo Año, ni Secretary Chodoro at ng ating Pangulo ay maghahantong sa gera. Buti pa sila alam nilang magkakagera. Samantalang si Xi Jinping, ayaw niya naman talaga ng gera. Ang Amerika din naman, ayaw din ng gera. Dahil the moment na magkagera sa waterways ng South China Sea, buong mundo ang apektado dito. Ngayon, kung ikaw China, may bilyon-bilyon kang populasyon, do you think
you will decide to go to war dahil sa mga land features, maritime low tide elevation features na yan sa West Philippine Sea. Ito nga ang napansin natin sa China dahil doon sa Indonesia ay pinalubog ng Indonesia ang kanilang mga fishing vessel doon na pumapasok. Ang China ay ganun din, pinapalubog din ng China, ng Japan. Ang mga pumapasok sa Japan territory na mga fishing vessel ng Chinese ay pinalubog din ng Japan. May ginawa ba ang China? Wala naman, di ba? Kasi kasalanan nila, pumasok sila na walang pahintulot sa mga territory ng mga lugar na yon. Kaya kung ganun din tayo na mayroon tayong pangil, aso na may pangil, ay matakot din yung China kahit na malaki yan. Kung tayo naman ay isang king cobra, magipaglaban sa elepante, talo pa rin ng elepante. Tayo kasi ay gusto lang natin ng magandang buhay palagi, pera-pera lang, ganyan. Ang mga natin, congressman, senadors, nakaupo diyan ang laki-laki ng sweldo natin sa kanila, ay pera-pera lang. Ang pinakialaman nila ay mga buhay na ng may buhay. Parang katulad na sila ni Rafi Tulfo na ang pinagkikitaan ay yung mga istorya ng mga nag-aaway na mga mag-asawa, mga nag-aaway na magsyuta, ganyan. Itong Senado ngayon ay parang na rin, ganyan na rin, nagbablog na rin sila. Kumikita na rin yung channel nila. Ang binablog nila ay katulad itong mayor sa Banban, si Alice Go, sikat din yan. Yung si PDEA agent, yun, mga magagandang content. Kaya ginagawa na nilang parang YouTube channel yung pinagkakitaan na yung mga session na yan. Pero wala silang pinag-usapan na West Philippine Sea, which is yan talaga ang future ng ating mga apo at mga anak. Bakit naman? Kasi paliit ng ating resources. Ang ating karagatan, kunti na lang ang mga isda. Ang ating halaman dagat, kunti na lang. So dapat nga mag-expand tayo. Ang nangyari, lumiliit ang ating sea areas or ocean area natin, lumiliit. At kukunti na lang ang makukuha nating mga isda at iba pang mga lamang dagat. Kaya in the future, magugutom ang ating mga apo. Ang mga susunod na henerasyon, magugutom. Hindi katulad ng China na gumagawa na sila ng hakbang. Ang kanilang pag-agaw ng mga teritoryo, lalo na ang West Philippine Sea na napakaraming laman. Hindi lang yan, merong mga gas, merong mga to be explored na mga minerals sa West Philippine Sea. Mayaman ang West Philippine Sea, kaya dapat lang atin yan bantayan, atin alagaan, at atin angkinin kasi atin. At lagyan ng mga kung sa lupa pa muhon, lagyan siya ng parang mga muhon sa dagat na magkikita ng China or mga parula na magkikita nila na yan ay pag-aari na ng Pilipinas. Huwag tayong maging duwag. Anong mapapala nila dyan? Sasabihin ng mga trolls, hindi, marami daw langis. Well, do you think dahil dyan makikigera sila? Di ba? Wala na nga rin masyadong corals dahil sinira na nila eh. Ano pang hahabulin nila? Pangalawa, ang Pilipinas daw will be next Ukraine dahil parang Russia daw. Ang mga trolls, hindi ko alam kung tumitingin sila ng mapa, or pwede naman nilang gamitin ng Google Map para makita nila ang difference ng Russia, Ukraine, Philippines at ng China. Talking about itong mga trolls, hindi ko lang banggitin kung kaninong mga trolls yan. Basta ang mga trolls na yan, mga vlogger yan na may channel na binabayaran ng kalaban ni BBM, kalaban ng administrasyon para sirain ang administrasyon. At kahit anong issue ay pinupukol nila, katulad noong sa PDEA. Kahit na tama yung yung senador ay nagpalabas sila ng mga video na tamimi daw ang senador na ganyan. Ngayon anong nangyari? Wala na. Stop na yung PDEA leaks, kulong na yung kalbo na madaldal. Yung mga nagpalabas niyan sa mga YouTube
ng against the government, mga binabayaran yan, mga trolls yan, kaya palagi silang nag-upload ng kontra gobyerno. Anong mangyayari kung ganyan na away lamang? Mabuti pa, tulungan yung gobyerno ngayon, tulungan ng maraming tao ng buong sambayanan para asinso at suportahan ang gobyerno. Kasi after 6 years naman ay ibang gobyerno na naman. So kung walang magawa itong Bongbong Marcos na ito, iriwag nyo ng iboto. Ako hindi naman ako bumuboto. Tagal na, nagbo-boycott na ako. 10 years na yata. Kasi wala akong nakitang magandang umupo diyan. Pero kapag ganito, suportahan muna natin yung nauna. Bago babalik yung mga nakaraan na wala rin ginagawa. Yun ang katotohanan. Marami kasi ang naano sa mga troll na ito. Naniniwala. Katulad na lamang yung naka-eyeglass na babae. Ay nako. Pira-pira lang yan, binabayaran kasi yan para maninira. Kaya ang ating tingnan ngayon, ang future ng Pilipinas. Hindi yung away ng away, troll ng troll. Pira-pira lang kasi yan. Kaya ganyan. Okay, so atin natapusin ang video ito. Hindi ko alam kung ano ang basehan ng mga trolls eh. But definitely, ang dahilan lang naman ng mga trolls kung bakit nila paulit-ulit na sinasabing magkakagera, magiging Ukraine tayo, para takutin ng mga Pilipino. Kung maalala nyo, hindi na bago tong pananakot na to eh. Nung nakaraang administrasyon, ilang beses na rin naman sinabi to ng ating dating Pangulo. Hindi tayo pupunta rito dahil talo tayo. Hindi tayo magdi-deploy dyan dahil maraming sundalong mamamatay. Pero ngayon naman, under this administration, President Bongbong Marcos has been deploying Philippine Coast Guard vessels and Philippine Navy. Wala namang namamatay. Di ba? Okay, so yan nga, tama nga ito si Jay. Tungkol naman sa mga international troll na yan, karamihan yan nandyan lang sa Pogo Hub. Kumpleto kasi yung Pogo Hub, nandyan yung mga scammer, mga computer hackers, mga trolls ng China, trolls ni Xi Jinping. Nandyan lahat ang mga trabaho na illegal sa Pogo Hub. Kaya nga dapat na patalsikin na yung mga inchik na yan. Sino bang naglagay ng Pogo Hub dito sa Pilipinas? Sino bang nag-approve? Yun ang isipin nyo mga ka-good news. Kung sinong presidente ang nag-approve niyan, kaninong panahon, ibig sabihin meron siyang hati sa mga Pogo Hub na income na yan. Kasi alam niya na yan talaga ay illegal at illegal ang mga gawain. Kaya yung mga trolls na yan, international at local, funded by China. At itong local naman ay funded by local politicians na kontra Bongbong Marcos. So yan, ganyan lang yan. Ang mga politisyan na yan hindi nag-iisip sa kaayusan at future ng Pilipinas, kundi ang iniisip nila na uupo sila, magkapira sila, kukurakutin nila ang bansa, pero wala silang ginagawa sa territory natin kung paano yan i-maintain, i-defend na hindi makuha ng China. Ang yaman-yaman ng Pilipinas, imagine karagatan, anong laman yan? Kaya nga may kanta tayo na perlas ng silanganan kasi ang daming perlas dyan. Mga giant pearl, mga giant clamshell, nandyan. Lahat ng nasa Guinness Book Records na malalaking perlas, lahat ng yan nakukuha dyan sa ating West Philippine Sea, dyan malapit sa Palawan. Kaya yan, bilyon-bilyon ang worth ng mga clamshell na yan. Hindi lang yan, mga isda, mga tuna, nandyan lahat. Iba pang lamang dagat na mamahalin nandyan. At panghuli dyan ay yung mga ini-explore ngayon ng mga minerals and oils na nandyan sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, itong mga linyada na to is just allowing China to advance their own maritime forces at makalimutan na ng mga Pilipino na ang West Philippine Sea ay parte ng Pilipinas. Pero mas swerte tayo ngayon dahil meron tayong Pangulo, President Bongbong Marcos, has been very committed dun sa kanyang unang sinabi. Now, he's not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power. Ito nga ang nakakatakot dito kay Bongbong kasi magipaglaban talaga. Wala tayong magawa.
stand ng Pilipino yan. Para yan sa ating future generation. Kung magkagera, hindi yan para sa atin. Para sa future. Meron naman tayong mga kaibigan, pero ayoko talaga ng gera. Gusto ko ng ganito na lang na buhay muna. Relax lang muna tayo. Pero wala tayong magawa kung ganyan talaga na kailangan nating idepensa ang teritoryo, ay lalabas talaga tayo at hahawak ng sandata at atin itapat, iharap doon patungo sa China. Okay, so hanggang dito lamang ako mga ka-good news. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel.